gikan sa 1116 DXAS, your community radio. Ano ang kailangang gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus? Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipiliang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw. Kakwentuhan, kagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Mga kaagapan, isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning, magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome sa ating #Monday edition ng Family Matters, kung saan binibigyan natin ng spotlight ang ating mga kalalakihan, ama ng tahanan, kuya, tatay, lolo, at lahat ng nagsisilbing haligi ng pamilya. Welcome na naman sa isang makabuluhang #Monday, ang araw kung saan tinutulungan nating maging mas matatag, mas maalaga at mas makadiyos ang ating mga tatay, mister at lahat ng lalaking leader sa kanilang tahanan. Mga kamanday, unsaon man nimo pagkahibalo kung ang usa ka materialis lig-on. Mahibal-an nimo na kung itambog na sa kalayo. Sa atong panahon karon mga kamandi, daghang lalaki ang macho tan-aon sa gawas. Pero dali ra kaayo maugdaw o matupok. Kung naanay problema mahitungod sa kwarta, sa asawa o sa tentasyon. Kaya naman kamandi ang pangutana, fireproof ba ang imong pagkalalaki o dali ra kaayo ka masunog sa kalagot o bisyo? Ayan. Kaya naman isang matibay na Lunes sa inyong lahat. Ito ang #Monday sa Family Matters. Ako ang inyong Kuya Jerry. Karong Fire Prevention Month, atong hisgutan ang tinuod nga manhood. Ang topic natin ang lalaking fireproof sa pagsulay. At pag-uusapan din natin kung paano magkaroon ng karakter na hindi basta-basta nasusupil ng init ng mundo. Ayan, sa lahat ng ating mga listeners ngayong umaga, inanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625
At pwede din kayong mag-comment sa ating FB page. I-click nyo lang ang 1116 DXIS, your community radio. Mga kamandi, kung atong basahon ang unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 13, nga nagaingon, pagmatngon kamo, pabilin kamo nga malig-on sa inyong pagtuo, pagmamaisogon kamo, pagmabaskog kamo. Sa Tagalog, giingon na nga, magpakatibay kayo sa inyong pananalig, magpakatabang at magpakalakas. Mga kamandi, ang manhood sa Biblia ay hindi base sa laki ng muscle, kundi sa tibay ng pananalig. Kung fireproof ang pananampalataya mo, kahit anong init ng problema, hindi ka magiging abo. Kaya naman mga kamandi, importante dito ang integrity. Ano ba tong integrity? Ito ay ang structural integrity ng lalaki. Sa unang punto natin mga kapatid, sa construction, kung fire-rated ang materyales, hindi agad babagsak ang building. Tayong mga lalaki, kailangan natin ng integridad, di ba? Yung sinasabi mo, yun ang ginagawa mo. Walang backdoor na sekreto. Mga kamandi, kung fireproof ang integridad mo, kahit sunugin ka pa ng chismis o paninira, tatayo ka pa rin dahil wala kang tinatagong hazard sa iyong puso. Kaya naman, ang integrity ay pinakamahalaga bilang isang pagkalalaki. Kung ating pong titingnan mga kapatid sa engineering, ang structural integrity mao ang abilidad sa usa ka building o tulay nga mubarog og dili mahugno bisan na ay bugat nga karga o kusog nga hangin. Sa pagkalalaki mga kapatid, ang integrity mao ang atong or ang imong internal framework. So nganong importante kini sa pagka fireproof? Kung imong tan-awon nga dili jud basta or dili basta double standard. Ano man kay ang lalaki nga naay integrity, parihas ang iyang lihok sa tago o sa dayag. Kung unsa siya sa radyo, mao sad unta siya sa iyang panimalay. Kung naay integrity, walay buslot o walay apan. Ang iyang pagkatao diin pwede musulod ang kalayo sa pagsulay. Mao na ang mga kamande, no? Importante jud nga lig-on ang foundation. Sama sa usa ka balay, kung lig-on ang pundasyon ug mauna ang imong prinsipyo, dili ka dali matarog sa mga earthquake sa kinabuhi. Sama sa kalisod sa kwarta, naman yung mga panahon nga magkaapiki ka sa imong finances o sa imong financial nga bahin, no? Una po'y panahon nga naay mga problema diha sa panimalay o naapoy mga pressure diha sa barkada. Pero kung lig-on ang imong foundation, dili ka madali-dali o ka tayog o mahugno nga naman kay lig-on ang imuhang pundasyon. Ikatulo, kinahanglan pod nga consistency ang imong strength. Ano man, kay ang integrity nagpasabot nga ang imong oo jud na. Video na mausab. Ug ang imong dili jud na. So mao kini ang naghimo sa usa ka lalaki nga masaligan or kitawag na nga reliable ka. Ang lalaking walay integrity dali rang matunaw sa kainit, sa tensyon kay humok man ang iyang baruganan. So mao nay nagkabintaha nga diha sa ato ang pagkalalaki dapat consistency ta sa ato ang kusog nganuman kay mao na ang makahatag nato og kalig-on nga bisan pang naay mga klase-klaseng mga pagsulay nga moabot, dili ka madali-dali nga mahumok tungod sa imong baruganan. Ayan. Mao na bitaw nga ang lalaki nga naay integrity, kung imong tan-awon mga kamandi, dili mahadlok sa kalayo or anang mga pagsulay. Ano man tungod kay wala man siya tinago nga or gitago nga sunugonon sa iyang kasing-kasing. Mabito na nga nindot kayo sa usa ka lalaki nga walay angay kahadlok
sa panahon nga moabot ang mga pagsulay. Ngano man kay diya sayang kinasuluran, wa man siya gitago. Unsa bay mga butang nga makapahuyang sa usa ka lalaki tungod sa mga kahuyang nga atong gitago-tago. Maambito na nga ang tinuod nga lalaki dili masukod sa kadako sa iyang biceps. No, nakita nimo nang mga panglawas ng uban nagpadako sila mga biceps, nagpadako sa ilahang lawas. So ang tinuod diha igsoon mga kamandi, dili na ingon nga kana kay tinuod yun ang lalaki. No. Ingon pa diri nga masukod ang kadako or ang pagkatinuod nga lalaki dili lang sa biceps kundi sa kalig-on sa iyahang integridad. Timan ina, ang integridad bisan kinsa pa may magtan-aw. Mao na nga giahog ta ka nga imuhan ning tan-awon jud ug imuhang ikinabuhi. Isip usa ka manhood, no? Isip usa ka lalaki. Ngano man kay importante man sa tua ang kaning word nga integrity. Importante ba na igsoon sa tuang kinabuhi. Mauna, ang ikaduha nga atong hisgutan usab maoning emotional control, no? Unsa man ning emotional control? Mao ni ang atong fire extinguisher sa atong pagkalalaki. Kung imo bitong tan-awon igsoon ang kaning emotional control o kaning ang fire extinguisher sa atong pagkalalaki, kaning mga lalaking five rope, no, marunong magkontrol sa kanyang emosyon. Dili dali mo silaob sa kasuko. No. Ingon sa Proverbs chapter 16 verse 32, mas maayo pa ang tao nga makapugong sa iyang kasuko kaysa usa ka hari nga nakabuntog og syudad. Nanawar ko na igsoon. Mas maayo pa yun ang usa ka lalaki nga makapugong sa iyang kasuko kay usa ka hari nga nakabuntog, usa man nakabuntog sa laing term nga iyahang naapildi ang usa ka syudad. Mapita na ka Monday, ang manhood ay nakikita sa kung paano mo patayin ang apoy ng away sa loob ng inyong bahay. Kaya ikaw jud ang mo control. Dili kay ikaw ang imbis ikaw ang lalaki, ikaw mo ginakontrol. Kanang ikaw mo ilahang kontrol nga naman dinakapugong. Pero sa imong kagulingon, ikaw mo control sa imong emosyon. Mapita na nga nganong kini ang atong fire extinguisher ngano man kaning mo control ta sa atong emosyon, no? Kung sa sunog ang backdrop mahitabo kung kalit, masudlan og hangin, ang ulbo nga kalayo. Mao na sa lalaki kini ang short temper. Kung tubagon nimo ang kasuko ug laing kasuko, musilaob jud na ang gubot. Mao jud nay resulta. Apan kung ang emotional control mao ang mopatay sa kislap sa dili pa kini mahimong dakong sunog. Mao nay nakanindot sa usa ka lalaki nga naay emotional control. Mao nay makapa-control sa kakusog sa kalayo. Sa lain pa, kung kabalo ka mo dala sa sitwasyon, ikaw ang mo control sa mga emotion sa palibot, ug ikaw ang magdala na mo mulid ni ana, no, dili jud na siya mulid sa dako pa yung kagubot. Mapita na ang emosyon, tanawa ha, kaning emosyon mo gud nato murag aso yun na. Makapabuta kabantay ka kanang aso nga perting halanga, no, di jud ka maglisod jud ka tan-aw nga naman halang man kayo. Sama ni ana ang atong emosyon di ay, no, nga sama sa usa ka asong halang, no, makapabuta jud na siya. Kung nasobrahan ta sa atong emosyon, no, usahay man gud kaning sobrang suko o sobrang kaguol, no, na di panahon perti jud natong suko. Napoy panahon nga perti natong guula tungod sa panghitabo. So dili nato na makita ang kamatuoran nga naman kay natabunan ng mga ato ang pangunahuna sa atong emosyon sa kasuko ug sa kaguol. Mabito nang ang fire extinguisher sa emotional nga control mao ni ang nagtabang kanato nga makahuna-huna og tarong sa dili pa mulihok, no. Sa dili pa mahitabo kung naa kay fire extinguisher
Mauna ang atong kuan ha, timan niha, mauna ang atong emotional control. So makanahuna day ka og tarong nga unsay dapat buhaton sa dili pa ka muhimo og aksyon. Mabito na sa usa ka relasyon diha sa panimalay, dapat nga imuha yun ang proteksyonan. Nga naman kay ang lalaki nga walay kontrol sa emosyon makasulti og mga pulong nga murag asido. Kabantay ka ng asido, di ba? Kung mo dapat na sa usa ka panit sa tao, masunog yun na siya. Or sa unsa pang butang diha, naadyoy na siya mahitabo nga di maayo. Labi na sa atong panit. Sabay nakatry nga nakakuha nag-asido, no? Na pilit sa imong panit, di ba? Hapdos na siya nga sakit. So ing ani di ay igsoon gikumpara ang atong emosyon sa usa ka ang atong pulong sa usa ka asido. Kung sakit ang atong isulti, makapaso yun na. Nga naman kay ang asido manggod makapaguba. Og ingana usab ang atong mga pulong makapaguba sa iyang pamilya o trabaho. Mabito na ang lalaking naay control, no? Kabalo mo pa siga og bugnaw nga tubig or kabalo ba kada bang iyahang mapalong niya, mapagamay niya ang kalayo, mapakalma niya bisan paman og init init na kaayo ang sitwasyon. Di ba? So, nabantayan ba na nimo kanang ay senaryo nga luyo sa kagubot, luyo sa kanang mga lalis-lalis diya sa sulod sa panimalay o usa ka lalaki, di ba, sa mga barkada naman yun ay mga panghitabo nga dili magkasundo ang mga prinsipyo, pero ikaw nabantayan nimo nga kabalo ka mo control sa imong emosyon. Di ba nindot kaayo nga sa dihang imo makontrol na dili mo padayon ang mga init nga mga emosyon nga naman kay imo namang napabugnaw. So ingana usab na sa tuwa, importante din na sa tuwa bilang isang lalaki kanang kabalo ka mo control sa imong emosyon. Labi na diya sa panimalay. Og gihulagway din na igsoon nga sama sa usa ka bugnaw nga tubig. Sa kainit maunay makapahupay sa kainit sa sitwasyon diha sa imong palibot. Di ba nilot kayo? Mabito naman ka Monday, tanawa ha. Ang fire extinguisher dili lang gigamit kung naana ang dako nga kalayo. Unsa man day gamit, no? Dili kay naana ang dako nga kalayo. Mas maayo nga gamiton kini samtang kislap pa lang, kanabang nagsugod pa lang. No, dili di siya maayo nga usa pa nimo gamiton nga dako ng kalayo. Gamitan na siya kung naana siya ay spark, no? Kanabang nagsugod na, gamitan na yun, no? Ingana po na sa ato ang emosyon. Kung makita nimo ang sitwasyon nga murag kuyon murag padulong na yun sa kagubot or padulong yun sa away, so imo nang gamiton, no? Time sa ayos. Dili na ni maayo, di na ni maayo ang atong padulungan. O di ba? Murag mas stop na nimo. So ingana ang gamit sa imuhang pagkontrol sa emosyon. Gisama kini or gihulagway kini sa usa ka fire extinguisher. Ayaw gamita kung dako na ang kagubot or ang kalayo. Samtang sugod pa lang, gamita dayon ang imuhang bugnaw nga mga pulong. O, di ba? So nindot kayo mga kamandi. Mabita na nga diha sa ato ang pagkalalaki na ayaw ipakita kanunay nga kana bitong brusko ka kanunay, taas ka kanunay, kanang taas ang imong lantaw sa imong kagulingon kanunay, kundili ipakita usab nga sa atong pagkalalaki makita usab diha ang imuhang emotional control. Ano man kay mauna ang tinuod nga lalaki nga makita sa kadaghanan, dili lang sa imong pamilya kundi na sa imuhang mga barkada, sa silingan o sa tanang mga tao nga wala pa nakaila o makaila sila kung naana niya anang sitwasyon na. O di ba dindot kayo? So mauna ha ang atong ikaduha, mauna ang kay importante or nganong importante ning
emotional control o gihulagway kini sama sa usa ka fire extinguisher. Ayan. Ug una ta magpadayon sa ato ang gisgutan karon. So mag-break muna tayo sandali at pakinggan muna natin ang Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari
At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Comunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong kasama, Kuya Jerry. Mga kapatid, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman mga ka-Monday, inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan, bago muna tayo magpatuloy sa ating pangatlo at pang-apat, mga kapatid, so ating munang babatiin or ating i-greet ang ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programa, sa ating Family Matters. Happy listening po kay Pastor Alex Baya, sa aking papa, dyan sa Barangay Tugbungan, na laging nakikinig sa ating mga programa mula umaga hanggang hapon. Siya'y laging nakikinig. At syempre, happy listening din sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ato ang mga kaila, mga silingan nga na kanunay nga nagapaminaw. O syempre no, sa lahat ng ating mga kamande na laging nakikinig sa buong barangay, sa Zamboanga, sa Basilan, sa Hulo at sa Tawi-Tawi. At pati na rin sa iba't ibang dako ng ating mundo via live stream. Ayan. So, tayo ay magpapatuloy na po mga kapatid sa ating pangatlong punto. Alam mo ba mga kapatid, ang ating pangatlo, ito ay tumutukoy sa spiritual protection. Ano ba itong spiritual protection? Ito ay ang firewall ng pamilya. Alam mo ka man, bilang lalaki, ikaw ang firewall ng inyong pamilya. Tandaan mo yan. Ikaw ang kanabang tigdupa, no? Ikaw dapat ang unang sumasangga sa mga fireballs ng kaaway, bisyo, maling impluwensya, at kawalan ng pag-asa. Kung ikaw mismo ay sunog na sa kasalanan, so paano mo mapoprotektahan ang asawa mo at mga anak mo? Kaya naman mga kapatid, ibabad ang sarili sa panalangin para maging non-combustible ka sa harap ng tukso. Mabita na mga igsoon, no? Ayaw kahadlok sa kalayo sa pagsulay. Mo na itiman Kung naay mga pagsulay, ayaw kadloki. Tungod kay ang bulawan, dili mulig-on o dili musidlak kung dili kini muagi sa grabing kainit. Mo na igsoon. Mabita na kita mga lalaki ang atong kasing-kasing gulagway kini nga samas kini sa bulawan. Magpakabulawan ang atong kasing-kasing. Na kung maabot man ang mga pagsulay, dili yuta basta-basta mo atras, kung dili magkaanam o kasidlak ang atong pagtuo diha sa Ginoo. So kanina yung nga ang ato ang ikatulong mao ni ang spiritual protection, no? Og mao kini ang ato ang firewall sa pamilya. Kung imo tan-awon ang technology nato bitaw, no, karon ang teknolohiya, ang firewall maoy mubabag sa mga virus o hackers sa dili pa sila makasulod sa sistema. Sa pamilya, ang lalaki nga naay lig-on nga espirituhanong pundasyon nagsilbing firewall nga mubabag sa mga daotang impluwensya nga gustong muguba sa iyang panimalay. So nganong importante man yun yung firewall, no? Tungod manggod kay ang mga pagsulay usahay lang sa kwarta o sa lawas, kundili sa espiritu, no? Timan mo kini ang atong stress, kagool, tentasyon. Ang lalaki nga fireproof kabalo nga dili niya kaya ang tanan nga sa iyang kagulingong kusog lang. So aminin gyud na nato ang kuno nato na sa tanang mga pagsulay dili nato na kaya. No, naadyo mga panahon nga mahutdan gyud tag
pagulingon na tong kusog. So nagkinahanglan siya og connection sa Ginoo. Kita mga lalaki, nanginahanglan yun ta og connection sa Ginoo. Mo sugot ba ka ana, no? Ato nang i-admit nga naadyo mga panahon nga di nato nakaya o kinsa may makatabang ni ana ang atong Dios. Mao na nga unsa may buhaton nato nanginahanglan ta og connection ngadto kaniya. Mabito na sa filter kung imong tan-awon ang unsay impluwensya sa filter kanang mukan ba mo sala, no? Diha sa firewall mo filter kung unsa ang angay pasudlon sa balay. Ang lalaki nga naay spiritual protection kabalo mo desisyon kung unsa ang kinaiya, bisyo, istorya nga dili angay matun-an sa iyang mga anak ug asawa. So ikaw ang dapat mao ang filter usab. Kabalo kang mulantaw unsay dili angay maabsorb diha sa imong panimalay. Mo na timan ni igsoon nga kung say ma-adapt sa imong mga anak kung matingala ka nga asa man nila ni nakuha. So ikaw ang tig filter ana, ikaw ang tig sala ni ana. O dapat imuha ng usbon jud. Ano man kay diha sa usa ka panimalay dapat gihulagway ka sa usa ka firewall. Tiguan ka, tig panalipod ka. Ikaw ang tig protection diha sa imong panimalay. Timan-an nato na ha kita mga lalaki. Og sunod mga igsoon, no, mga kamanday, lead by example, no. Dapat jud nga kita nga mga lalaki makita kanato ang maayong ehemplo. Kung ang amahan o ang lalaki nagampo og nagpakita og kahadlok sa Ginoo, unsa may resulta niana, di ba? Maabsorb og maadapt po na sa iyang mga sakop sa panimalay. Og ang tibuok pamilya mobati og kasigurduhan or security. Ang kalayo sa kalibutan dili dali makasulod kung ang firewall sa pagtuo nagdilaab sa sulod sa balay. O kanadyong bisan gilibutan kinig kalayo sa palibot, no, sa impluwensya sa palibot, pero ikaw tatay, no, lalaki, maoy tig filter, maoy tig babag, tig proteksyon sa tanang mga impluwensya sa palibot, no, dili na sila basta-basta makapenetrate nga naman uban pud sa tabang sa Ginoo, no, ubanan juga. Og mao na ang importante sa ato ang spiritual protection. So kita naa gyud tay connection diya sa Ginoo. Nay panahon nga maluya ka, mahotdan kag ideya. Kay usahay man gud kitang mga lalaki, nay mga gusto nato nga unsay blueprint nato diya sa atong panimalay. Pero pangayo sa Ginoo unsay dapat i-blueprint diya sa imong panimalay. Ug himuang ang Ginoo moy mulid niana, no? O bakita nimo nga sa dihang ang Dios, no, mo lead diha sa imong panimalay, nindot jud ang dagan sa inyong panimalay. Tanawa ra gud si Joshua o si Josue. Di ba ingon siya sa Josue 24:15 nga as for me in my house we will serve the Lord. Mao yun ay ato ang dapat ibutang sa atong unahuna mga lalaki, mga kamanday nga diha sa ato ang pag-lead diha sa atong panimalay nga makita jud nila nga ikaw mismo pod mao'y nag-una ngadto sa kinabuhi nga adunay relasyon diha sa atong buhi nga Dios. O, lead by example. Makita jud nila nga ikaw jud ang nanguna. Dili kay ikaw ang naulahin na hinuon, nabali na. No, kita nga mga lalaki mao ang lead by example. Mapito ng mga kamanday, no? Ang pagkalalaki dili lang bahin sa pagpuno sa lamesa o pagkaon. Timan ang tinuod nga five rope nga lalaki mao kadtong muluhod una sa Ginoo sa dili pa moatubang sa kalibutan. Ayaw kabalaka kung dako ang kalayo sa pagsulay nga imong giatubang karon. Hinumdumi baya? Bisan ang tulo ka batan-on sa Biblia, kinsa kato? Si Shadrach, Meshach ug Abednego. Gilabay sa nagdilaab nga hurno o hudno, pero wala sila masunog tungod kay naay ikaupat nga tawo nga uban kanila. Kung naa kay spiritual protection, dili ka mag-inwasara sa kalayo. Timan ina.
ang Ginoo ang imong kauban. Barog mga kamanday. Protektahi ang imong integridad. Kontrola ang imong emosyon ug lig-una ang firewall sa imong pagtuo. Kay ang lalaking fireproof dili lang kay mabuhi sa kalayo kundi mugawas siya nga mas hayag pa kaysa bulawan. Mamito na igsoon nga nindot kaayo no nga diha sa mga pagsulay no tinuod man nga naadyo panahon nga feel nimo nga murag gilamoy na jud ka sa mga pagsulay ug mao na ang kalayo. Pero naa ang Ginoo makig-uban nimo. Abi nimo wala nang Ginoo gipasagda na ka. Mapito na nga sama bito sa Old Testament katong giingon ako ganina nga si Shadrach, Meshach, ug Abednego. Abig ambito sa katong naglabay katong nakakita nga wala na patay na silang tulo. Pero sa ilahang pagkakita no sa nagkadugay milabay ang mga pipila ka minuto nakita nila nga nay ikaapat kinsa man ang ikaapat ug mao kat ay ang atong Dios nga bisan pa man ambi sa kaaway nga wala na pildi na ta pero na ang Ginoo andam nga mohatag og pagkasulbaran sa dihang kita mangayo og tabang. So ingana sa atong kinabuhi usab ayaw kawad ig paglaom. Pangayo og tabang kung usahay mahotda na ka og ideya unsaon nimo pag-lead nga makasulod jud sa angay nga ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ayan. Ang ikaapat mga kamanday mao ni ang responsibility. Sama ng responsibility. Bisaya responsibilidad, no? Ang responsibility mga kamanday mao ni ang atong fire marshal ng tahanan. Ang tunay na manhood ay pagtanggap ng responsibilidad. Hindi ka tumatakas kapag mainit na ang sitwasyon. Mao ni ibutang gid sa ato ang unahuna. Kung init ng sitwasyon, di ka mo ikyas, no, hindi ka tumatakas. Nandyan ka pa rin, no? Dili ka mo evacuate sa imong obligasyon isip amahan ug bana. Stay at your post. Kamanday ang lalaking fireproof na nanatili sa tabi ng kanyang pamilya, lalo na sa panahon ng krisis. Tandaan mo yan. So maobito na nga kung naay sunog, ang kaning mga fire marshal dili lang basta tigtanaw. Unsa day ilang buhaton. Siya ang naay plano, siya ang nagmando ug siya ang nagsiguro nga ang tanan luwas. No, ang lalaki nga naay responsibility mao ang on top sa sitwasyon. Dili kay magpaanod-anod lang. Ikaw jud ang mo top, no, ikaw jud mo siguro nga wala na bay nabilin, no. Mapito na nga kita ang fire marshal sa tanghanan. Mapito na nga ang fire marshal dili mudagan palayo sa kalayo, muadto siya sa tunga aron sulbaron kini. Ang tinuod nga lalaki dili mo ikyas sa obligasyon timan ina. Dili mo ikyas sa financial crisis, dili mo ikyas sa emotional situation, ug dili pod mo ikyas diha sa mga parental obligation. Timan So dapat mo atubang siya sa kalayo kay siya man ang gitahasan sa pagmando or sa pag-lead. Mapito na diha sa usa ka fire marshal, siya ang kanang gitawag nag preventive maintenance, no? Ang maayong fire marshal mag-inspection sa dili pa na ay sunog. Dili kay usa pa ka magkuan nga nanay natabo, naugdaw na. No. Sila ang tig-inspection sa wala pay sunog. No, diha sa panimalay, ang lalaki nga responsable mag-una og lantaw, no? Iyang tan-awon nga unsa may kulang sa iyang pamilya. So, iya kung naay nga na murag di maayo, so iya na nang i-check, iya na nang badlungon. Ug siya pod ang tigputol sa mga dili maayo nga makakos og spark, no? Ug mauna ang dapat, no? Unsa may dapat na atong usabon aron dili
ni magubot. So, number 1, siya ang tigplano. Dili lang kay tig-react, no? Kita nimo nga naay may ideya, ikaw hinoy tigbabag, tig-react, no, tigsupak. No, ikaw ang mulid, ikaw ang muhatag og mga ideya. Mauna ang ato ang dapat buhaton. Ikatulo kaning accountability, no. Ang fire marshal ang muhatag og report, timan ina. Ang lalaking fireproof kabalo mo angkon sa iyang sayop, no. Dili kay bisa nakita nimo nga na kay mga lapses diha, na kay mga sayop, pero dili jud ka mo angkon og sayop. Sa timan no, kabalo pug kang muangkon sa mga sayop nga usahay wala nimo nabantayan, no. Dili siya mo blame sa iyang asawa o sa iyang palibot, no. Hinoon iyahang barugan ang iyahang mga desisyon. Kaya naman yung mga panahon nga ang binimog okay na pero palpak di ay. Ang binimog okay na pero in the long run, no, mga kanda siya, failed di siya. So kabalo kang mo accept og mga critics pod. Kabalo kang muangkon sa mga sayop. Ug diha nga part diha noong ka ma-learn, no. Kay naman yung mga panahon nga through experience, no, through sa mga panghitabo, diha ka mo grow, diha ka ma-matured, diha ka mo ma-learn sa mga panghitabo. Mo na nga barugan nimo ang imong desisyon, no. So dawat pod sa mga kaning sige tawag ani bitaw kanang naay mga pagtambag, naay mga opinion sa uban nga usahay makita nila ba nga oy diha nagkulang ka. O dapat lang kaya nga naman accountability man nato. So maabito ng mga ka-Monday, dili igo nga naay integrity o naay pagtuo lang. Timan kinahanglan mo lihok ta. Ang pagka-fire marshal nagpasabot nga ikaw ang first responder sa imong pamilya. Kung naay problema, ikaw ang unang mangita og solusyon. Dili kay ikaw ang unang musingka ug unang mutalikod. Timan ang responsibilidad nimo ang kalinaw sa imong balay. Responsibilidad nimo ang pagpakaon sa imong pamilya. Og labaw sa tanan, responsibilidad nimo ang paggiya sa imong mga anak. Ayaw ka guol kung bugat ang karga. Kaya nang usahay na makuanta kanang mag-guol ta kay murag maging kaya ba kanina ako. Ang kaning akong obligasyon, no? So ayaw ka guol kabugat sa imong karga kay ang abaga sa lalaki himo gyud nga lapad para pasanon ang mga dagkong obligasyon. So barog mga ka-Monday, as a fire marshal, ayaw itugot nga maog daw ang imong pamilya tungod lang sa imong pagkapabaya. Og mga ka-Monday, mauni ang dapat nato ang timan-an. Ang kalayo sa pagsulay muabot gyud. Apan kung anaa kanimo kining upat ka hiyas, dili ka maugdaw. Mugawas ka nga mas lig-on ug mas masidlak pa sa bulawan. Diba? Nindot ka no? So ayaw jud og kanang kahadlok. Naatay Dios nga andam nga mualalay sa panahon nga kita mangayo ta og tabang kaniya. Munang mga ka-Monday, dili igo nga maminaw lang ta karon. Ang tinuod nga kausaban magsugod sa atong paglihok. Ani ang atong dapat i-aksyon, no? Oni ang ato ang action plan para karong simanaha. Una, pag-check sa imong materyales. Unsa man ang materyales nga atong i-check, mao na ang integrity nato, no? Sa dili pa nimo tudluan ang imong anak o asawa, tan-awa una ang imong kagalingon. Naa ba kay gibuhat sa tago nga makaguba sa imong dungog, no? Sugdi ang pagkamatinud-anon bisan sa ginagmay nga butang sama sa saktong sukli o saktong oras sa trabaho. Ikaduha, i-ready ang imong extinguisher. Unsa man ang i-ready ang imong extinguisher? Mao na ang imong emotional control. No, karong adlaw kung naay musuko nimo sa dalan man o sa trabaho, di mo nakalikihan na yun ay mahitabo, no?
o sa sulod diha sa balay, so hunong kadyot o muposa ka. Ayaw dayon pag-ulbo, ginhawa og lawom. Hinumdumi ang imong pagkahilom usahay mao ang pinakalig-on nga tubag. Ikatulo, i-update ang imong firewall. Unsa man ang firewall? Ang imong spiritual protection. I-check nimo. No, ayaw gawa sa balay nga di mo makonect sa main server. Kinsa man ang atong main server, wala lain mga kamanday ang ato ang Ginoo. Pag-ampo kadyot ug mas maayo pagyud pangutan-a ang imong pamilya. Unsa man ang pwede na kong iampo para kaninyo karon. O, di ba ninot kayo? Di man ni kamandi ang lalaki nga mag-ampo, maoy lalaki nga dili dali mabuntog or mapildi. Ikaapat, mauni, pag-duty isip fire marshal. Ug mauna ang gisgutan nato nga ang atong responsibility. Ayaw paghulat nga suguon ka o ingnan ka sa imong asawa, tanawa unsa ang problema sa balay o sulbara kini. Kundi barugi ang imong obligasyon. Dili tungod kay napugos ka, kundi tungod kay ikaw ang marshal sa imong panimalay, di ba? So mga kamanday, ang kalayo sa pagsulay wala gihimo aron maugdaw ka. Gihimo kini aron mo mahulma ang imong pagkalalaki. Ayaw kahadlok sa kainit sa problema, kay ang lalaki naay integrity, control, faith o responsibility dili jud matunaw. Mugawas ka nga mas hayag, mas lig-on ug mas kabililhon pa ka kaysa uban o sama sa bulawan. O karong adlaw mga ka-Monday, sa dili pa ta manamilit nining atong #Monday segment, no, pasigaa kadyot ang imong dunggan og kasing-kasing. Base na ay naminaw karon nga naglingkod sa iyang motor o sa trabahoan o tingali naa sa suok sa balay nga nagmuni-muni. Di man og nag-ingon sa iyang kagalingon, no? Partner, murag ulahin naman ko na hurot o naugdaw naman ko sa kalayo sa akong mga sayop kaniadto. No, naguba na ang akong integrity. Wala na ko'y control sa akong emosyon o layo na kaayo ko sa Ginoo. No? Brother, kamanday, paminaw nako. Ang kalayo dili katapusan sa imong istorya. Sa tinuod nga sunog, ang mga butang nga maugdaw kay ang mga basura raman. Pero ang puthaw, ang bulawan ug ang diamante, bisag unsaon pa og sunog, dili na mawala. Mauna ikaw, sama ka sa bulawan ug diamante. Ang imong mga kasaypanan kaniadto mao ang basura nga gisunog sa kinabuhi aron mo gawas ang tinuod nimo nga kabililhon karon. Wala pa ma-fire out ang imong tsansa. Dili pa ulahi ang pag-ayo sa imong integrity. Dili pa ulahi ang pagkupot sa imong fire extinguisher o kanang emotional control. Dili pa ulahi ang pagbarog ug balik sa firewall, ang atong spiritual protection sa atong pamilya. Ug labaw sa tanan, wala pa ma-dismiss ang imo pagka-fire marshal diha sa responsibilidad sa imong panimalay. Ayaw itugot nga ang kainit sa problema maay mo pa tunaw sa imong paglaom. Hinumdumi, partner, kamanday, ang pinakalig-on nga puthaw gihulma sa pinakainit nga hudno. Ang imong giagian karon dili distraction, kundi construction. Gihimo ka nga fireproof nga naay mas dako nga plano ang Ginoo para kanimo ug sa imong pamilya. Barog kamanday. Puna sa singot, ayohon ang barog og atubanga ang kalibutan. Kay ang lalaki nga fireproof dili lang mabuhi sa tunga sa kalayo, mabuhi siya aron mahimong kahayag sa kangit-ngit sa uban. So, kini ang inyong #Monday. Padayon sa pagkalalaki mga kamanday. O sa dili pa nato takpan kining atong segment, no? Dungano nato
sa pagampo ang atong mga kasing-kasing. Magampo ta diha sa atong buhi nga Dios. Ginoo, salamat ni ining adlaw, ni ining buntaga sa #Monday. Salamat sa kahigayunan nga kami makapamalandong sa among tawag isip mga lalaki. Isip mga haligi sa panimalay o sa katilingban. Nagaampo ko karon para sa matag lalaki nga naminaw, sa mga amahan, sa mga bana, sa mga anak, ug sa mga nag-inusarang naglimbasog. Lord, hatagi mi og integrity. Tabangi mi nga mahimong lig-on sa tago ug sa dayag. Hinloy among kasing-kasing sa mga butang nga daling masunog sa tentasyon. Hatagi mi og emotional control. Kung ang kalayo sa kasuko o garbo musulay o silaob kanamo, Lord, mahimo ka unta nga bugnaw nga tubig nga mopalong niini. Tabangi mi nga mahimong mapailubon sa among asawa o mga anak. Liguna ang among spiritual firewall. Kami mangayo sa imong balaanong panalipod, ayaw itugot nga ang daotang impluwensya makasulod sa among balay. Ikaw ang mahimong sentro sa among pamilya. Og hatagi mi og kaisog sa responsibility. Tabangi mi nga dili mudagan sa among mga obligasyon. Himoa kaming mga fire marshal nga anda mo pas-an sa bugat, anda mo depensa, ug anda mo atubang sa bisan unsang krisis para sa among mga mahal sa kinabuhi. Ginoo, panalangini ang ilang mga trabaho, ang ilang mga negosyo, ug ang ilang mga pangunahuna. Kung naay naminaw karon nga hapit na maugdaw sa problema, kupti ang iyang kamot. Ipaamgo kaniya nga ang kalayo dili para sa iyang kalaglagan, kundi para sa iyang pagkalig-on. Kining tanan Ginoo, ikaw lamang among gipangayuan ug gipasalamatan ka sa tanang butang. Pinaagi sa pangalan ni Kristo nga among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Og diri natapos ang ato ang programa sa tuang #Monday edition. Salamat sa pag-uban kanato sulod sa usa ka oras. Ug ato dayong ginagreet ang tanang nga birthday karon niining adlaw, bisan pa niining mga bulana, no? Happy birthday sa tanang mga lalaki nga nag-birthday niining simanaha o bulan sa Marso. Ug syempre ato po dayong pasalamatan ang atong mga technician. Salamat sa ating mga kuya kina Romel Paulino, Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mobin tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Mapapakinggan ang Family Matters. Muli po mga kapatid, ako po si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless and bye-bye. This is Francis Kong, and you are listening to FEBC Radio.